Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Kayo po ay muling nakasubaybay sa Hardin ng Panalangin
ang online ministry po ng MIBC Silangan na pinangungunahan po ng Pastor Mike Digan. Ito po ang inyong lingkod, ang Preacher Lester Yabut, kasama po ng Ma'am Sheila and Brother Shem. At muli po namin kayong inaanyayahan na samahan po kami ngayong hapong ito para po tayo ay makapagpanalangin sa isa't isa at tayo rin po ay makarinig ng salita ng Panginoon. At batiin po muna natin ang mga nakakasama na natin ngayong hapong ito. No? Magandang hapon po kay Sister Helen Ortiz Paras. Ngayon din kay Brother Sam Digan, good afternoon. Pastor Neil K. Kep, good afternoon din po. And then kasama rin po natin Nanay Amihan Sarya Yabut at malamang kasama niyo dyan si Pat. So good afternoon din. And then kay Ate Beth Akong, magandang hapon po. Maging kay Kuya Radi, and then nakakasama din po natin ang Sister Susan Urquiola. Magandang hapon po. And po, at tayo po ay magsimula na sa pamamagitan po ng isang panalangin. Let us pray. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po Panginoon sa hapong ito na muli niyong ibinigay sa amin ang kalayaan po Panginoon na kami po ay makalapit sa inyong harapan upang kami po ay makapanalangin at maipanalangin din po namin ang bawat isa. Salamat Panginoon sa pribilehyo po na ibinigay niyo sa amin upang kami po ay sama-sama po muli Panginoon na makarinig din po ng inyong salita. Marami po salamat Panginoon. Ito aking panalangin. Gabayan niyo po kami sa pangalan po ni Jesus. Amen at amen. Amen. At tayo po ay magsisimula sa pamamagitan po ng pagbati sa ating mga mahal sa buhay, mga kapatiran na nagdiwang po ng kanilang mga birthday, and then susundan po natin ito ng mga praises, no, para po sa ating Panginoon. Batiin po natin September 16 kahapon, nagdiwang po ng kanilang birthdays ang Pastor Noli David at ang Brother BJ Villamiel. Ayan. And then September 17, ngayong araw po ito, nagdiriwang po ng kaarawan ang Brother Lito Lamasares at ang Brother MJ Berlon. Ayan. Happy birthday po, Brother Lito and Brother MJ. And then September 18, Brother Robert Yokson. At September 20 po, si Tita Juving Nicolas, ang asawa po ng Preacher Manny. Ayan. September 21, magdiriwang po ng kanilang mga kaarawan ang Sister Alexis Salazar at ang Nanay Lydia Inocencio. And then sa September 23 naman po, Pastor Gerald Rapista. September 24, Nanay Mercedes Chua. And then September 25, ang Ma'am Jenny Rapista. Pagdating po ng September 26, ang magdiriwang naman po ng kaarawan ay ang Pastor Ferdinand Laus. And then September 28, Ma'am Ellen Tubera and Tatay Tony Chua. And then sa September 29 po, ang Pastor Ronald David. Po. At advance happy birthday po sa lahat po ng ating mga nabanggit. Dadako po tayo sa mga wedding anniversaries noong September 14. Nagdiwang po ng kanilang wedding anniversary ang Pastor John and Ma'am Rose Padye. And September 22, ito po ang aking favorite couple. Magdiriwang po sila ng kanilang anniversary, ang Tatay Ferdy and Nanay Amihan Yabut. Ayan, ilang years na ba to? Tagal na. Oo, 40. Kung ako ay 25 years old ngayon, di po, 44 years, ayan, of marriage. Ayan. And then, batiin po natin ang MIBC Maragondon na po, under Pastor Ramiro Adona. Sila po ay nagdiwang ng kanila ang church anniversary, 24th celebration of God's faithfulness noong September 15. At dadako po tayo sa ating mga praises from Sister Carmelita Belen. Papuri sa Panginoon sa kanyang biyaya at kalakasan araw-araw, maging sa pag-iingat po sa kanila pong pagtitinda. Ayan. Tayo po ay dadako sa ating pagbabanggit ng ilang sick brethren and loved ones. Kung meron po kayo nais na ipanalangin, ay i-comment nyo lamang po sa ating live ngayon upang yan po ay mailista. Isama po natin sa ating prayer time mamaya. At patuloy natin ipanalangin si Sister Jaslyn Hapitana. Siya po ay may stomach ache at siya po ay acidic. Ipanalangin din po natin si Nathaniel Avancenia para po sa kanyang recovery from the recent surgery ng appendicitis. And then, sama rin po natin sa panalangin si Tita Arlene de la Cruz. Patuloy po natin siyang ipanalangin. Meron po siyang
pancreatitis, kaya lang po naging complicated ang case sapagkat nakita po na maraming bara ang kanyang ugat. Kaya po patuloy po natin siyang ipanalangin. And then ang Nanay Lydia Inocencio, let us continue to pray for her. Siya po ay inaatake uli ng vertigo. Si Teacher Elite Jose, ang kanyang panalangin ay para kay Sister Myrtle Garcia para po sa kanyang fast recovery. And then isama po natin ang anak ni Sister Agnes Casiao na si Solaina. Meron po siyang lagnat dahil po sa vaccination. Yan po. At patiin ko lang po muna ang mga nakakasama pa natin bago tayo patuloy. Brother Sean Digan, good afternoon. Kasama rin po natin ang Brother Eugene Cabaya. Magandang hapon po. Kay Sister Karen Sumudibilla Castillo, good afternoon din po. At sino pa po ba? Ayan. Sige po, paki-comment lamang po ano kung kayo po yung mapapadaan sa hardin ng panalangin. Paki-comment po upang mamaya po ay patuloy naming makita yung mga nanood at mabati po namin kayo sa pagtatapos po ng ating gawain. Dadako po tayo sa ilang prayer requests. Ano po? Patuloy natin panalangin ng aming kaibigan si El Adrias para po sa kanyang positive results sa kanyang ongoing case sa Meralco. At isama rin po natin sa panalangin ang kahilingan po ng Sister Carmelita Belen, salvation ng family and friends, magandang kalusugan po para sa bawat isa, ang kanilang pinansyal na pangangailangan, especially po sa laboratory ng Sister Venus, at patuloy po na pagalingin ang Sister Venus, maging ang pagbaba po ng kanyang sugar, ang Sister Carmelita, patuloy na bigyan po ng wisdom and knowledge ang Brother Wilson sa kanyang pag-aaral at kapatiran po na manumbalik sa ating gawain. And then padalangin din po natin ang ilang ministries ng church, ang extension classes, ang soul winning, ang mga pinansyal na pangangailangan ng ating church, and then maging ang mga commitment po ng bawat isa, no? Ang Sister Lynn Hapitana, kanyang prayer request ay pag-iingat po sa kanyang asawa sa trabaho. Ingatan din po sila ng mga bata sa pagtawid po sa tulay, kasi po diyan sa may silangan ay nasira po yung tulay na ginagamit nila papasok sa eskwelahan, kaya medyo delikado po dyan. At panalangin po natin ang patuloy na pag-iingat ng Panginoon sa lahat po ng mga estudyante, ano po, especially po sa ating mga kapatiran. And then bigyan po ng lakas siya at ang kanyang asawa, at pagalingin ang kanyang asawa sa karamdaman sa tuhod. And then si Mari Marisa, siya po ay pinapanalangin upang gumaling na. And then sila po ay nagpupuri sa mga blessings na natatanggap nila araw-araw. Ang aking panalangin po ay hindi naman po lingid sa inyo. Last week nagkaroon po kami ng tanggalan, ano po. Panalangin ko yung mga dati kong kasamahan na natanggal, sila po ay makahanap na rin po kaagad ng kanilang pagkakakitaan, at makahanap na rin po agad sila ng trabaho. Kasama rin po natin sa panalangin ng Pastor Mike Digan and family. Sila po ay nasa Naga ngayong araw na to, kahapon pa po. At let us pray for the safety, ang kanilang safety doon, maging sa pagbalik po nila dito sa Marikina. And po, tingnan ko lang po kung meron tayong mga prayer request na nandito sa ating live. Magandang hapon po, Nanay Lourdes Mercalessia, maging kay Sister Baby Aya, good afternoon po. Sister Nika Belen, good afternoon. Ayan. Ako lang po. Sige po. At kung kayo po ay mayroon pang prayer request, I encourage you to leave it as a comment. Yan po ay titignan ng Sister Sheila para maisama po natin mamaya. Sama mo natin sa panalangin po ang ating mga online ministries. Ang ating, of course, hardin ng panalangin. Kasama po ng Preacher Gary Chua. At sama rin po natin sa panalangin ang Bountiful Feastings on the Divine Verses sa pangunguna po ng Bishop De Vega, ang May Kaagapay sa pangunguna po ng Pastor Nel Datur, ang Of Word and of Prayer with Pastor Neil Kikep, Preacher Jebes Orara and Preacher June Esbieto, kasama na rin po ng ilang deacons ng MIBC Marikina, at ang May Tiyak na Kaligtasan na pinangungunahan po ng FIBAP Pastors. Sama natin sa panalangin ang ating mga pastors, missionaries, and preachers, maging mga deacons, ang
Pastor Ramiro Adona, Pastor Daniel Agasang, sama natin sa panalangin, Pastor Manny America, Pastor Quezon Andrada, Pastor Pete Balarag, Pastor Russell Cubarubias, Preacher Gary Chua. Sama rin po sa prayers, Pastor Sonilito Cruz, Pastor Cornelio Datur, Bishop Freddy De Vega, Pastor Lino De La Paz, ang Pastor David De La Paz. Sama rin po natin Pastor Rocky Diaz, Pastor Mike Digan, Preacher Bedring Edilion, Preacher June Esbieto, Pastor Verhil Goden, Pastor Jerry La Rosa, Pastor Ferdinand Laus, Pastor Ruel Lumangyaw, ang Preacher TJ Mabalot, Preacher Anselmo Marin, ang Pastor Ramiro Mil, Pastor Bernie Montero, Preacher Manny Nicolas. Let us also pray for Pastor Rolly Nolido, Preacher Jabez Orara, Preacher Renato Orhino, ang Pastor Efren Padua. Also pray for Pastor John Palye Jr., Pastor Adan Panisales, Pastor Dito Paraiso, Pastor Neil Kekep, Pastor Gerald Rapista, Preacher Jonathan Shapno, ang Pastor Alfredo Silaw, Pastor Bernie Tanda, Preacher Nelson Trinidad, ang Pastor Rodelio Tumulak, Preacher Mitch Viernes, at ang inyong pong lingkod. Ano po, sama natin sa panalangin, maging kanilang families, ministries, and churches. Yan po. At yan lamang po ang ating babanggitin for now. Lahat po ng ating nasa listahan ay ating ipapanalangin mamaya po sa ating prayer time. At this point po muna ay makinig po tayo ng isang special number.
Maraming salamat po kay Brother Sam and Sister Milka for that special number. Ang title po niya ay Via Dolorosa at sa translation po ay The Way of Suffering. Ito po ay patungkol sa dinaanan ng ating Panginoong Kristo sa nung siya po ay hinatulan na mamatay sa krus ng Kalbaryo. Yung dyan yan dinaanan from Jerusalem papunta po sa Golgotha. Ayan po. At let us always keep in mind yung pagmamahal sa atin ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang binigay para po sa ating kaligtasan. Bago po tayo magpatuloy, magandang hapon po kay Nanay Elvie Rivas. Good afternoon, Nanay. And then kay Deacon Ogie Juan. Good afternoon. Salamat po sa pagsama sa amin ng panalangin. At kay Nanay Tuding Severino, magandang hapon po. Tayo po ay dadako na sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. A short devotion this afternoon. If you have your Bibles with you, please turn it to the book of Galatians, chapter 1. Galatians chapter 1 at ang ating pong text ay from verse 20 to 24. Galatians 1:20 to 24. And the Bible reads, Now the things which I write unto you, behold, before God I lie not. Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia, and was unknown by face unto the churches of Judea which were in Christ. But they had heard only that he which persecuteth us in times past now preacheth the faith which once he destroyed. And they glorified God in me. Tayo po ay manalangin at humingi po ng gabay sa ating Panginoon. Let us pray. Naming banal, maraming salamat po sa inyong salita na aming pagkukuhanan ng lakas ngayong hapong ito na magsisilbing pagkain po ng aming mga espiritu. Salamat Panginoon sa wisdom na inyo pong ibabahagi. Salamat po Panginoon sa inyong pagmamahal sa amin. Ang dalangin ko Panginoon, lahat po ng nakikinig at makikinig pa ay bigyan niyo po ng puso na laging uhaw sa inyong salita Panginoon. Kung hindi na ako ang inyong lingkod ay patuloy niyong itago sa inyong likuran Panginoon. Gabayan niyo ako ngayong araw na ito, ngayong sa pagkakataong ito upang ang mensahe po ay manggaling po sa inyo, hindi sa akin, ang makita po ang inyong kaluwalhatian, ang inyong kapangyarihan, hindi po ang aking kahinaan at mga kasalanan. Maraming salamat Panginoon. Gabayan niyo po kami. Ito ang panalangin ko sa pangalan po ni Jesus. Amen at Amen. Dito po ang title ng ating devotion ay Give God a Chance to Work in You. Give God a Chance to Work in You. Nung ako po ay nasa high school pa, many years ago, kapag ka New Year, ang batian po dyan, o kaya pagka may birthday, pag nag-celebrate ng birthday yung classmate namin, ang joke po palagi dyan oh Brad, magbago ka na. 1994 na. 16 ka na, magbago ka na. Tigilan mo na yung mga, mga masasamang gawain mo, magbago ka na. Yan ang laging biruan namin nung mga bata pa kami. And yun mga biro, pero nung dumating ako sa edad ko ngayon, medyo nahihirapan na tayo na mag-cope sa change. Bakit? Kasi yung mga old habits natin through the years, mas mahirap siyang baguhin for example, I spent all 20 years, siguro 20 plus years working at panggabi po ako niyan. Yun po yung mga panahon na hindi pa naiintindihan ng mga magulang kung meron pa ng trabaho sa gabi. Kasi bihira, syempre nung tayo nag-aaral pa, wala pa naman yung tinatawag na BPO industry, wala pa naman yung tinatawag na mga customer service agents na nagsaserve globally, sa mga clients globally. Ito po mga first experience ko kasi sa trabaho. Kaya I spent 20 years of my life working at night at bumalik ko ako ngayon sa panggabi. Pero hindi na po ako nahirapan kasi sanay na ako doon ang asawa ko nga po, si Ma'am Sheila, nung siya po ay tumigil na rin sa pagtatrabaho para mag-alaga sa amin, nahirapan na rin po siya na i-break yung habit na yon. Kaya po kung mapapansin nyo, ay gising kami sa gabi.
Kaya marami pong Shopee delivery ang frustrated sa amin. Kasi pag deliver nila ng package, walang sumasagot sa kanila dahil tulog kami. So, change is hard kasi meron tayong mga habit, no? Na nakasanay na po natin, na medyo mahirap nang tanggalin, mga tinatawag nga, meron nga kasabihan sa English, di ba? You cannot teach a dog new tricks, an old dog new tricks. Kasi nga, nakakasanayan na. So, nagiging norm na kasi over the years. Then, that is a true saying. Sinasabi nga rin po sa Proverbs 22:6. Ano sabi dito? Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Bakit yan ang sinasabi ng ating Biblia? Kasi nga, habang maaga pa, no, kung ano yung habits na i-form natin sa mga bata, yun yung nakakasanayan na nila. So, kaya nga, we are always saying, let them start young, no? Even in our faith. The moment na nakaya na nilang umintindi, dapat tinuturuan na natin sila ang patungkol sa Diyos, patungkol sa ating kaligtasan, sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, at yung daan, patungo po, no, sa Panginoon, yung daan ng katwiran. Na dapat lagi natin sila sinasabihan o ipapaalala natin sa kanila, ito ang tama, no, wag nating gawin ng mali. Kaya nga po sa mga nakikinig sa atin yan, karamihan po rito mga nanay, karamihan po dito mga lola, yan po ay isang importanteng role na ginagampanan po, no, ng nanay, ng mga lola, sapagkat sila ang first teachers, no. Bago pa naman pumunta sa school yan, sino nagtuturo diyan? Nanay. Sinong pagkawala ang nanay, sino nagtuturo diyan? Ang mga lola. So it's an important role. Ako po ay si Nanay Amihan nandyan, ano, nung bata ako, talagang we are ginagawa na hindi pa pwedeng hindi kami sisimba pag linggo, no. Ang lola ko naman ang lola ko naman sa mother side ko, no, si mama, tawag namin ay mama, yun ay pagka nasa Cavite naman ako, ganun din. So pagka linggo, kasama namin siya, magsisimba. So namulat ako ngayon sa Panginoon, no? Hanggang sa dumating na nga po yung panahon ngayon. Kasi yun po yun we start them young, nagiging habit, di ba? Natututunan nila kung ano yung mali, kung natutunan nila kung ano yung tama, at ano yung dapat nilang gawin. So pagkatapos patapos natin silang mamulat, ano, sa tamang pananampalataya o sa tamang pagtingin sa Panginoon, ito naman po ay patuloy na palalakasin, no? Pag naging habit na nila ang pagbabasa ng Biblia, no, yung pagkikinig sa mga pangaral, sa mga preachings, sa sound doctrine, ayan po. Yan naman po magpapalakas sa kanila para paglaki ng ating mga anak, kung anumang problema ang kanilang kaharapin, di ba? Mawala man tayo, no? At meron silang kakaharapin problema, we are at peace knowing na napakaganda ng foundation nila sa salita ng Panginoon. We are at peace knowing na hindi sila mawawala sa landas dahil naturuan natin sila ng tama, dahil sila po ay lumaki, no, na ito ang kanilang nakagisnan. Kaya nga po kapag may malakas na foundation, hindi sila yung basta-basta masusway, no, ng mundo. Hindi sila basta-basta matutukso ng mundo na gumawa ng mali, kundi nananatili silang matatag, and then hindi sila matatalo kahit ano pang dumating sa buhay nila, no, sapagkat sila po ay nakasandal sa katwiran ng Panginoon. Pero meron din naman po mga tao, na syempre hindi naman lahat ay may ganong klaseng magulang, hindi naman lahat ay nagtuturo ng ganyan sa kanilang mga sambahayan. Paano naman sila, no? So yung main verse na binasa po natin kanina, ito po ay isang bahagi ng introduction ni Apostle Paul sa kanyang hiliham sa mga taga-Galacia. At sa kanyang introduction sa verse 23, sinasabi po rito at makikita natin how Paul changed from a persecutor to a preacher of the faith. Yan po ang napakagandang testimony ni Paul sa kanyang buhay. Kaya sa devotion po natin this afternoon, dalawang bagay po ang ating pag-aaralan. We'll focus on two things, no, when people change. Number one is a believer's response. So what's a believer's response when people change? And then number two is the unbeliever's
perception. Patungkol naman po ito sa pagbabago, sa change. So, unahin po natin, no, a believer's response. At basahin po natin ang Acts chapter 9, 25 to 26. Sabi po rito, Acts 9, 25 to 26. Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. And when Saul was come to Jerusalem, he essayed to join himself to the disciples, but they were all afraid of him, and believed not that he was a disciple. Ito naman po yung panahon na si Saul, no? Kasi ang pangalan po kasi ni Paul bago siya na-convert ay Saul. Ito po yung panahon na tapos na siya po ay kinita na ng ating Panginoon Kristo sa kanya sa road papunta sa Damascus, at siya po ay na-convert na. At kung babasahin po natin yung mga previous verses, sinasabi po rito na si Saul, nung siya po ay lumakas, na when he regained his strength, right away he preached about Jesus being the Son of God. Ito po yung pinaka sinasabi kanina sa main text natin, na the very doctrine na kanya pong dinidestroy, kanyang sinisira, yung very doctrine na kanyang ini-oppose. Nung siya po ay na-convert right away, ay binago niya po ang kanyang stand po dito, no? At siya po ay nangaral tungkol sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga po sa verse 25, yung mga disipulo na kasama niya sa lugar na yon in secret has taken Saul to Jerusalem. Bakit? Dahil sa kanyang pangangaral na iyan ay maraming gustong pumatay sa kanya. At then sa verse 26, makikita natin na pagdating niya sa Jerusalem, pansinin po natin ano naging reaksyon ng mga mananampalataya ron. Ang sabi po rito, siya ay natakot sila sa kanya. At marami ang hindi naniwala na si Saul ngayon, na dating persecutor, ay kapatid na nila ngayon. So, this is natural. I don't think, hindi ito parang para sa akin, hindi naman ito dapat na, hindi sila dapat usagahan sa kanilang mga naging reaction. Bakit? Especially sa situation po nila, no? Itong tao to na alam mo, kilala mo, na pumapatay ng mga mananampalataya o nagpapakulong sa mga mananampalataya, tapos bigla siyang lalapit sa iyo at sasabihin niya na kapatid, ako po ay mananampalataya na, ako ay isa ng disciple. So, especially nung binasa natin yung verse, kung babasahin po natin yung verse 27, nagbigay po ng testimony si Barnabas. Siya po ang kasama ni Saul doon sa lugar po na yun bago sila pumunta ng Jerusalem. At nagbigay siya ng testimony na oo, yan ay kapatid, nagbago na siya at siya nga ay nangangaral na katulad ng pangangaral natin. Pero even after that, I don't think na lahat ng mga disciples were convinced. Siguro yung iba hindi na rin kasi binanggit sa chapter na yon, pero siguro yung iba kailangan nila ng mas maraming oras para matanggap yung pagbabago na to. Yung iba kailangan siguro makita yung prueba na nagbago talaga si Saul. Kaya nga po sa following verses, if you're going to read that book, that chapter, it speaks about kung paano si Saul ay ginamit ng ating Panginoon for his churches. He was used greatly by God para po sa kanyang mga simbahan. So tayo, ganun din ba tayo? Siguro minsan pag may bisita sa church, magiliw tayo, tapos pagka na-witnessan sila at sila ay tumanggap sa Panginoon, we rejoice. Walang second thoughts, na naniniwala tayo na sila ay tumanggap at sila po ay naligtas. Pero paano naman yung mga tao na kilala natin? Paano kasi minsan meron tayong idea meron tayong tinatawag na namumuong kaisipan sa ating mga isip, sa ating mga ulo, na kapag may kilala tayong tao, ay kilala ko yan, maraming bisyo, yan kung ano-ano pinagagawa niya na hindi maganda, alam natin yung history nila. Minsan nagkakaroon tayo ng kaisipan na baka hindi naman maliligtas to kasi nabubuhay siya sa kasalanan ayon sa standard ng Panginoon, ayon sa alam mong standard ng Panginoon. So katulad lang ng mga naging reaksyon ng mga disciples kay Saul, dahil kilala nila si Saul, anong ginagawa ni Saul, at siya ay isang kalaban ng kapatiran. Natakot sila sa kanya.
Katulad po ng naging reaction ng disciples kay Saul, kaya tayo ba may takot din sa ating mga puso na baka naman sayang lang yung oras natin na mag-witness sa kanila, na i-preach natin sa kanila yung gospel dahil kilala natin sila. We know them inside and out. Alam natin ang history nila. Nagkakaroon ba tayo ng parang duda, no, na maliligtas kaya ito? Kasi from the beginning, alam ko na eh. Alam ko na, kumbaga sa salitang ano nga, alam ko yung likaw ng bituka. So, katulad din ba ng mga disciples na hindi agad naniwala kay Saul na nagbago siya? Meron din po ba tayong paniniwala na di ba? Nagda-doubt din ba tayo ng isang tao ay magbabago kay Kristo? No? Basahin din po natin sa Mark 16:15. Ito po ay utos mismo ng ating Panginoong Kristo. Sabi po rito, and he said unto them, sa mga disciples, ano po, go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Yan po ang binasa, yung sinabi, inutos ng ating Panginoong Kristo sa kanyang mga tagasunod. At mapapansin nyo dyan, to every creature. Bilang mananampalataya, tayo po ay ambassadors of Christ. No? Ikaw ay nanampalataya kay Kristo, ikaw ay naligtas. You are now an ambassador for Christ. You represent Christ. Kaya nga po mahalaga ang ating testimony, yung ating pagbabago, no? Pagdating ng pag tayo mananampalataya, yung ating desire na magbago, yung ating desire na tayo po ay maging holy rin, dahil bilang utos po sa atin yan. So because we are ambassadors for Christ. At sinasabi din po sa 1 Peter, kung yung babasahin po dyan, na we should be ready to give an answer. Kasi makikita ng mga tao, bakit lagi ka masaya? No? Bakit kahit may problema, matatag ka? Bakit merong joy sa puso mo? Kasi alam mo, meron kang tagapagligtas. No, ano man ang mangyari sa atin sa buhay na ito, pagdating natin sa kabilang buhay, we know we will enjoy fellowship with Jesus and with the brethren, maging sa ating Panginoon. No? Sabi doon, be ready to give an answer. Ano po yung answer doon? Be ready to give the gospel. Ano yung reason mo? Diba? Bakit nagbago ang iyong pananaw sa buhay? So yes, sabi dito, every creature, no? This includes yung mga tao na akala natin sa tingin natin ay hindi naman maliligtas, at hindi tatanggap sa ating Panginoon Kristo, at masasayang lang yung effort natin, masasayang lang yung di ba, yung ating oras pagka tayo po ay sinubukan natin silang kausapin at i-introduce natin ang gospel sa kanila. Bakit kasama sila dito? Alalahanin po natin, no, ito ay kaisipan ng tao. Pero ang Diyos po ang nangungusap sa kanilang mga puso. Ang sa atin lamang po, no, hindi tayo ang nagliligtas. No, Diyos pa rin po ang nagliligtas. Kaya wag po nating ilimit ang kapangyarihan ng Panginoon, no, na baka hindi niya kayang iligtas ang taong ito, no? Mga kapatid, sa tingin ko natural lang din naman na magkaroon tayo ng mga pagdududa, second thoughts, di ba? Kapag tayo po ay nangangaral, pagka meron po tayong opportunity to share about the gospel. Pero sana maalala din po natin, no, it is the power of God that saves, no? And we are the channels for which God will use for people to know the gospel. Tayo po ay mangangaral lang. Tayo po ay gagamitin lang ng Panginoon para makarinig po sila ng ibang lehelyo ng Diyos. Ang Panginoon po ang mangungusap sa kanilang mga puso, at kung sila po ay tatanggap, diba, sila po ay magkakaroon ng kaligtasan. Let us all be reminded, no, our first commission, no, and the power of the word of God. At kung sabihin na natin na, diba, sabihin na natin na that person we know na sila po ay tumanggap sa Panginoon, diba, parang nagulat tayo. Ano pala siya? Siguro matagal na niyang hinahanap, o nagkaroon siya ng change of heart nung narinig niya yung gospel, nagulat tayo. Siguro, 'di ba? Natural din bilang kilala nga natin yung tao, baka sa simula magkaroon tayo ng duda, no? Minsan baka mahirap sa ating maniwala na yung taong ito na kilala natin na maraming ginagawang masama ay naligtas, no? Minsan nga, 'di ba, parang meron pa tayong dangerous mindset na hindi dapat maligtas siya, masamang tao yan no? Pero alalahanin din po natin, masamang tao din naman po tayo
we are all sinners. Sabi ng Biblia, all have sinned and come short of the glory of God. Hindi po tayo mas lamang sa kanila. Hindi po tayo mas banal sa kanila. Iban man ang kanilang ginawang kasalanan, meron din naman po tayong ginagawang kasalanan. Na kaya po tayo nagkaroon ng kaligtasan dahil sa biyaya ng Panginoon. Kaya pagka sinabi ng isang tao na kilala natin na ako'y ligtas, no? Ako'y naligtas na. At kung tayo ay nagkakaroon ng pagdududa sa kanyang kaligtasan, bakit hindi na lang tayo mag-focus na tulungan natin yung bagong mananampalataya na gumawa ng mabuti ayon sa kautusan pagkatapos niya maligtas. Let us be the mature Christian na tutulong sa kanila to live a godly life. Hindi yung parang tayo pa yung unang magdududa na hindi niya kayang gawin yan. Baga parang kung simula pa lang talo agad eh. No? Sa isip pa lang natin eh. Dapat we step up. Bilang kung ikay especially matagal ka ng mananampalataya, huwag ka magduda doon sa tao. At kung may pagdududa ka man, wag, 'di ba? Tulungan mo siya na gumawa ng mabuti. Tulungan mo siya magbago papunta sa daan ng righteousness ng Panginoon. Hindi yung tayo pa yung magda-doubt, tayo pa yung magdi-discourage, 'di ba? Tapos minsan mangyayari pa niyan, baka imbis na ma-motivate natin yung bagong mananampalataya, simulan natin ang chismis, kumalat yung, di ba? Yung dapat na hindi kumalat. Paano naman mag-grow yung bagong mananampalataya? Paano naman siya parang ma-encourage na magbago ng buhay kung sarili niyang mga kapatid, hindi man lang siya matulungan na magbago? Yan po. And the second point for this afternoon is the unbeliever's perception. The unbeliever's perception. So, meron pong dalawang reaksyon ang isang tao, ang isang tao na hindi pa nakakilala sa ating Panginoon kapag ka nakarinig po sila, no, ng salita ng Diyos, the gospel, ang ebanghelyo. Ano po? Ito po, ang first one, isang example, makikita po natin sa Romans 1. Ayan po, basahin po natin. Romans 1:21. Ayan, sabi po rito, because that, when they knew God, they glorified Him not as God, neither were thankful, but became vain in their imaginations, and their foolish heart was darkened. And then, yung isa naman pong reaction, ay, dito po na mababasa natin, ang unang reaction dito, ay hindi nila tinanggap, no? Sabi dito, they glorified Him not as God. Nakakilala sila sa Panginoon, ipinreach sa kanila ang salita ng Diyos, pero hindi sila naniwala. Yung pangalawang reaction naman po, makikita natin sa Acts 4, verse 4. Ayan po, basahin po natin. Sabi po rito, howbeit, many of them which heard the word believed, and the number of the men was about 5,000. So dito makikita natin, there are only two reactions, no? It's either people reject God or people believe God. Dalawa lang naman po yan. Either they accept the gospel or they reject the gospel. Madali lang kasing makipag-deal doon sa mga tao na tinatawag po nating receptive sa gospel. Ito sila po yung nakinig at talagang tumanggap sa Panginoon at naniwala sila. Obviously, yung conversation na to will go well. Diba? Kung paano tayo makipag-usap sa kanila, magiging magaan sa kalooban natin, magiging madali yung ating gagawin na pagmi-ministeryo sa kanila. Ang talagang challenge po dyan, no, ay yung mga hindi receptive sa gospel. Dito yung challenge, di ba? Marami na siguro tayong marahil na mga napanood sa YouTube or sa Reels kung saan merong mga street preaching na may mga non-receptive areas kung saan talagang naging violente pa sila doon sa nagpi-preach. And then last 2 Sundays ago, isa sa mga pribilehyo, ako po ay napasama sa fellowship po ng young people and young pro ng ating simbahan, na ang naging topic po doon, naging isang bahagi ng topic ay yung real experiences ng ating mga matatagal ng mananampalataya na kapag sila po ay nag-share ng ebanghelyo. May mga nagagalit sa kanila. And these are true stories, galing po mismo sa kanila eh. Merong talagang binagsakan sila ng pinto sa mukha, no?
Meron namang mga talagang hindi naman sila pinapansin. So iba't iba po ang experience natin pagdating sa pag tayo po ay nagso-soul win, no? So as we have mentioned in our first point, bilang mananampalataya, let's always, 'di ba? Remember that God is powerful. Let us never look down to the power of God to save. Kailangan lagi tayong encourage. Sabi ko nga sa mga young people nung araw na 'yon, yung mangyari, hindi maganda yung nangyari sa'yo, sa winitnessan mo, naging, kumbaga, sasamaan loob mo kasi hindi ka pinapansin, nagagalit pa sa'yo, matatakot ka ngayon. Dapat, pagdating mo sa susunod na witnessan, o sa pagdating sa susunod na tao na makikita mo, dapat ang bungad mo nakangiti ka pa rin. Dapat ang bungad mo masaya ka pa rin. Kahit hindi maging maganda yung unang encounter. Bakit? You are bringing good news. Hindi pwedeng saka nakakita ng bringer ka of good news pero malungkot ka. Bringer of good news ka pero masama ang loob mo. Bringer of good news ka pero nakasimangot ka. O may takot sa mukha mo. Hindi po match, no? Yung countenance natin do sa balita o sa good news na ibibigay natin sa mga tao. So, bakit dapat lagi tayong encourage to share the gospel? Kasi kahit naman yung mga nag-reject sa atin, we are planting a seed. Nagtatanim po tayo ng buto, no? Hindi man ngayon, hindi naman yung panahon na nag-usap kayo, pero at least nung panahon na nag-usap kayo, isa lang ang malinaw diyan. Nalaman nila na may Diyos, no? At nalaman nila na merong ino-offer na kaligtasan. Kasi hanggang doon naman ang bungad natin, di ba? Pag nag-soul win tayo, at least yung 2 points na yon maitawid natin sa kanila, no? Now, ngayon nagkakaroon sila ng awareness, and sino makakapagsabi? Baka yung pagkatapos yung mag-usap, baka makonsensya sila, baka nung mahibas-basan sila, maisip nila tungkol sa Panginoon, sa kaligtasan, baka naman yung susunod na magpipreach sa kanila ng gospel, tumanggap sila. So, hindi natin alam eh. Again, let us not look down on the power of God pag ang salita po ng Diyos ang nangusap sa puso ng bawat isa. So, baka yung susunod na mag-explain ng gospel, no, sila naman yung umakay para sila po ay maligtas. So sa mga kasama po natin, no, sa mga kaibigan po natin na hindi pa po naniniwala sa gospel of Christ, no, na nanonood po ngayon, no, at maaaring manonood mamaya sa ating replay, ako po naniniwala na walang coincidence eh. Hindi ito nagkataon lang. Kasi sabi rin po sa Biblia, no, ang isang ibon nga walang nalalaglag diyan nang walang pahintulot ng Ama. So everything that happens to us, God knows, God permits. Kaya kung ikaw ay makadaan dito sa hardin ng panalangin, makapakinig ka, makanood ka, no? Sa mga naririnig mo ngayon, no, ikaw na sure na walang Diyos, ikaw na lumalakad sa daan ng mundo, no, at ikaw na siguro nakarinig ka na ng ebanghelyo pero mayroong mga pagdududa, nakikiusap po ako, take a step back, no? Take a step back. Kamusta ang buhay mo nang walang Diyos? Examine natin yung buhay natin, no? Maaaring mayaman ka, marami kang pera, marami kang bahay, magandang buhay mo, no? Maaaring ikaw ay malusog ngayon. O maaaring ikaw ay, 'di ba? Parang kumpleto na. Pero deep in your heart, hindi ka ba nakakaramdam ng kakulangan? Parang lahat binigay sa iyo, 'di ba? Kaginhawaan binigay sa iyo. Pero hindi mo ba nararamdaman na parang may kulang? O maaaring ikaw naman ay, isang tao na hindi mo nalalaman pero ang daang tinatahak mo ay papunta sa kapahamakan. May nakakaramdam ka ng kalungkutan, depression, at kahit anong isipin mo, wala kang maisip na sagot, wala kang maisip na solusyon sa iyong mga problema. Baka kasi hindi material na bagay ang sagot sa problema. Baka ang kailangan nito ay sagot para sa spiritual, no? Siguro it's about time, no, in your life na maniwala ka at manampalataya ka sa ebanghelyo, sa mabuting balita ng Panginoon.
Ito po ang the good news of our time na ang ating Panginoong Diyos, He loved us so much, no, na binigay niya ang kanyang nag-iisang anak. So, siya po ay nagkatawang Diyos na nagkatawang tao, at bilang tao siya po ay nabuhay ng walang kasalanan dito sa lupa. Siya po ay pinako sa krus, namatay at inilibing. At sa pangatlong araw po ay siya ay nabuhay na muli upang ang kasalanan ko, ang kasalanan mo, ang kasalanan ng bawat isa, nagawang kasalanan, gagawing kasalanan ay magkaroon ng kabayaran, at nang isang gayon ay magkaroon po tayo ng kapatawaran, so that we may obtain eternal life, no? Ano ang bonus dito, no? Pagka tayo po naligtas, we are reconciled with God, our Creator, no? Tayo po ay nare-reconcile sa ating Creator, no? May nabasa nga po ako noon, 'di ba? Kapag ka ang isang isda tinanggal mo sa tubig, namamatay, no? Kapag ka ang nakalimutan ko yung isang example, pero ang lundo po niyan ay kung ang isang tao ay wala sa kanyang environment, the natural environment of man is with his Creator, tayo rin po ay napupunta sa kapahamakan. So, napakaganda po no, no? Kaya naman po tayo nahiwalay sa Kanya dahil sa ating kasalanan, at tayo po ay papunta sa impyerno dahil sa ating kasalanan, pero ang Diyos na rin po ang gumawa ng paraan para masatisfy po ang kanyang hustisya, ang kanyang standards, at ipinadala niya po ang kanyang buktong na anak para siya po magbayad ng ating mga kasalanan. Ang tanging gagawin na lamang po natin ay manawala at manampalataya na sapat na po ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo para po sa kabayaran ng ating lahat ng kasalanan. Yan po. Basahin po natin sa Romans 5, diba? 8 to 11. Sabi po rito, "But God commended His love toward us, in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more then, being now justified by His blood, we shall be saved from wrath through Him. For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more, being reconciled, we shall be saved by His life. And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement." Napakagandang verse, napakagandang paalala sa atin, no? Na sa ating mga mahal sa buhay, natatanggap sa ating Panginoon sa Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas, we are now justified by His blood. Sabi po rito, we are now saved from the wrath. At asa nasabi po dito, no? Ito po sa verse 11, there is a promised joy in God. Meron po yang pangako na kasiyahan, ano po, kapag tayo po ay na-reconcile pabalik sa ating Panginoon after we receive the gift of salvation. Napakaganda po, no? Yung joy po, isa po yan sa fruit of the Spirit, eh. Pagka po tayo tunay na ligtas, kahit anong problema dumating sa atin, no, magkakaroon po tayo ng joy. Why? Because we know that God takes care of us. So, believe in the Lord Jesus Christ and His gospel for your salvation. At pagka tayo po ay ligtas na, you will have a yearning, no, na matuto pa, sino ba tong Diyos na ito na aking paglilingkuran? Sino ba si Kristo na nagligtas sa akin? And you get to know them better by reading the Bible, listening to sound doctrine, di ba? At sa pagbabasa ng Biblia, makikita natin diyan paano namuhay si Kristo dito sa lupa, ano ang wisdom na kanyang itinuro, ano yung mga gusto niya ipagawa sa atin. At pag ginawa po natin yung mga yan, in-apply natin sa ating buhay, then we will have joy in our life, no? Maybe this is the siguro dito na yung change, no, na hinihintay mo sa iyong buhay. Baka yung iyong espiritu kaya may kalungkutan, baka kaya may depression, kaya parang wala ng pag-asa, baka yung espiritu mo yearning to be reconciled with God. So maybe it's time to give God a chance to work in you and change your life. Sa ating pagtatapos, basahin po natin ang 2 Corinthians 5:17.
2 Corinthians 5:17. Sabi po rito, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Nagiging bagong creation po tayo kapag tayo po ay naki Kristo. At sa ating mga kapatid, no, sa ating mga mananampalataya, do not stop preaching the gospel of Christ, di ba? Maaring marami ang mag-reject dito, maaring marami ang magalit sa atin, pero merong mga ilan po diyan, hindi natin alam eh. Meron po ilan po diyan na na kinakailangan marinig po nila ang mabuting balitang ito. Baka ito na ang kanilang huling pag-asa. So let us continue to seek the lost. Diba po yung naging pagpapala ang ating short devotion this afternoon. Tayo po ay tutungo na sa ating pananalangin. At maraming salamat po sa lahat po ng nakasama natin ngayon. At tayo po ay babatiin po natin kayong lahat pagkatapos po ng ating panalangin. Please join me in praying for our requests and ating mga supplications sa ating Panginoon. Tayo po ay manalangin. Ang naming Diyos na banal na nasa langit, maraming salamat po Panginoon sa salitang aming napakinggan. Panginoon, tunay nga po na makapangyarihan ng inyong salita. Nasa isip na lang po namin Panginoon ang pagdududa sa kapangyarihan po ng inyong salita na makapagbago po ng tao, na ang isang tao po ay mula sa kanyang sariling gawa, mula sa kanyang sariling standards, ay makakasumpong po siya ng katotohanan na wala pong magagawa ang bawat isa sa kaligtasan. Bagkus ang kailangan po namin ay ang pananampalataya namin sa aming Panginoong Kristo na gumawa po ng lahat para po kami maligtas. Nawa Panginoon, magkaroon din kami ng desire to reach the lost. Kahit pa sa tingin namin ay walang pag-asa, Panginoon, alam namin at dapat maalala namin na kayo po ang nagbibigay ng pag-asa, hindi po kami. Maraming salamat po Panginoon sa lahat po na nakinig na inyong salita. Ang dalangin ko ay kumilos po kayo sa kanilang mga buhay, sa kanilang mga puso, Panginoon, tungo sa tunay ng pagbabago. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo Panginoon, especially po sa mga nagdiwang ng kanilang mga kaarawan. Patuloy niyo pong bigyan sila ng mahabang buhay, pagpapala Panginoon, magamit po sila para po sa inyong kaluwalhatian. Salamat din po Panginoon sa mga binanggit na nagdiwang at pagdiriwang ng wedding anniversaries, kayo pong patuloy na mamagitan po sa mga mag-asawa. Ngayon din Panginoon sa mga answered prayers, sa mga pag-iingat nyo sa amin, sa pagpapagaling nyo sa amin. Maraming salamat po Panginoon. Tunay nga po na sa inyo ang lahat ng kaluwalhatian at kapurihan. Dalangin ko Panginoon ang aming mga mahal sa buhay na may karamdaman. Dalangin ko si Loreline Ampuan sa kanyang hyperthyroidism, kayo po magpagaling sa kanya. Si Cornelio at si Dory Grifalda, kanyang buong Grifalda family, kayo pong umawak sa kanilang kalusugan, mag-isa pa na nakit ng paa ni Yolanda Belen. Dalangin ko rin Panginoon ang karamdaman ni Cristina De Noche, kayo po magpagaling sa kanya, maging sa blood sugar po ng Sister Carmelita, kayo pong umawak rito. Kayo rin po magpagaling kay Ana Pulido sa kanyang goiter problem, at ganun din kay Angelina Quitariado, siya po ay na-stroke. Patuloy namin panalangin Panginoon si Ma'am Adel Mabalot, siya po ay may osteoarthritis, at ang preacher John Domo, siya po ay pagalingin nyo sa kanyang karamdaman. Dalangin namin Panginoon ng mga speedy recovery kay Gay Castillo Doctor, kay Casan Castillo, kay Eliza Rojas, kay Norma Castillo, maging kay Sister Dang,
at kay Francesca Audrey Abad. Nilalapit namin, Panginoon, ang Ima Seni Paras. Patuloy po siyang bigyan ng maayos na kalusugan. Kaya din, Panginoon, ang Ma'am Baby Villamiel, bigyan niyo po ng maayos na kalusugan, pagalingin ang kanyang hyperacidity and high blood pressure. Sila ilago, Panginoon, sa kanyang kidney stone, maging si Salvacion Vargas, kayo po ang magpagaling sa mataas na BP po niya. Ilalapit namin, Panginoon, si Geraldine Tenco para sa kanyang recovery. Ang nanay Elvie Rivas sa pananakit po ng kanyang likod, kayo po ang humawak sa kanya. Si Kevin Bihasa na may heart enlargement, Panginoon, at si Nathaniel Avancenia, ang dalangin ko rin po ay recovery para sa kanya from the recent operation. Nadalangin ko rin, Panginoon, ang Ma'am Joyce Digan sa kanyang gallstones. Nawa, Panginoon, makuha pa ito sa gamot upang hindi na po kailanganin ng surgery. Nilalapit din namin, Panginoon, ang Nanay Lourdes Mercalesia na may bukol sa leeg. Gayon din si Emilio Hapitana, meron din po siyang bukol sa leeg. Nawa, Panginoon, kayo pong humawak sa kanila at pagpagaling. Nilalapit din namin, Panginoon, si Jocelyn Hapitana, pagalingin niyo po ang kanyang stomach ache. Maging, Panginoon, ang Nanay Susan Jose, kanyang pananakit ng katawan at tuhod, kayo po magpagaling sa kanya. Maging kay Mama Glo Agudon sa kalakasan at kalusugan. Nilapit din namin, Panginoon, ang Ate Lisa Hardiniano, kanyang gout, arthritis, and high cholesterol, kayo po magpagaling sa kanya. Maging sa kanyang mga anak na si Marlon na may hypertension and hyperthyroidism, at si Moises na may kidney problems at hypertension. Hawakan niyo po ang pamilyang ito, Panginoon. Lapit din namin, Panginoon, si Bobby Borja, siya po ay na-hospital, kayo po ang magpagaling at tumugon sa kanyang pinansyal na pangangailangan. Dalangin din namin ang good health para kay Yen and Brian Motsarivic. Dalangin ko rin, Panginoon, si Melinda Kaakbay, meron po siyang aneurysm, at si Jerry Saballa na may spine problem. Alalahanin niyo, Panginoon, sila at pagalingin. Maging siyang sister baby Aya, Panginoon, stable na po ang kanyang blood pressure, mawala na rin po ang symptoms ng kanyang thyroidism. Nilapit ko rin, Panginoon, ang Tatay Tony Garovillas, bigyan niyo po siya ng complete recovery, at si Monica Hernandez na nasa ospital. Nilalapit ko, Panginoon, si Lola Gloria Adrias, siya po ay may kidney disease, at ang tita Josefina Adrias at si Maria Gan, kayo po magpagaling sa kanila, sa kanilang mga karamdaman. Maging ang tita Annette Kiben, kayo po magpagaling sa kanyang insomnia. Nilalapit ko, Panginoon, ang Ma'am Yoli Jacinto, pagalingin niyo po kanyang karamdaman. Maging sina Christine Sarmiento at family, kayo po magpagaling sa kanila. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang Preacher TJ Mabalo, at meron po siyang mataas na blood pressure. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang karamdaman ni Jenny De La Cruz, kayo po magpagaling sa kanila. Patuloy naming dinadalangin, Panginoon, si Tita Arlene De La Cruz na may pancreatitis. Dalangin ko, Panginoon, na kayo po magmirakulo sa kanyang buhay sapagkat nagkaroon na po ng komplikasyon ang mga baradong ugat. Kayo po magpagaling sa kanya, Panginoon. At Nanay Lydia Inocencio, pagalingin niyo po siya sa kanyang vertigo. Dalayan ko rin ng healing and fast recovery, Panginoon, para kay Sister Myrtle Garcia. Maging si Solaina, Panginoon, na meron pong lagnat, kayo pong magpagaling sa kanya. Ang Auntie Ninita Saria, meron po siyang UTI, maging maayos po ang laboratory at ang mga gamot po na ibibigay ng doktor, kayo pong humawak dito upang siya po ay patuloy na gumaling. Ang Mami Amihan, Nanay Amihan, at ang aking kapatid na si Nick Yabut, sila po ay na-diagnose with sciatica. At kayo po ang pagaling sa kanila, Panginoon. Dalangin ko rin po ang pinansyal na pangangailangan para po sa mga karamdaman na ito. Tuloy namin nilalapit, Panginoon, ang mga mahal namin sa buhay na mayroong malulubhang karamdaman at sakit. Sina June Santos, Isagani Laya, si Esther Mariano at si Rex Rosales na nagdadialysis, si Emma Reyes, si Lorea Jade Borja, si Corazon San Jose, si Julita Elisiralde, si Mary Rebamonte, si Jason Juarez, si Amparo Cruz, si Lola Marcelina Salazar, at si Cheryl Estipona Valle na may mga cancer, kayo po magpagaling sa kanila. Dalangin ko rin, Panginoon, si Efren Inocencio, si Berbarda Lopez, si Perlis Kaar, si Frank Hardin na may komplikasyon sa diabetes. Kayo po, Panginoon, alalahan niyo po, Panginoon, ang inyong mga anak. Alalahan niyo po ang mga pangalan na banggit, kayo po magpamalas ng mirakulo sa kanilang mga buhay.
Dalangin ko rin Panginoon ang pinansyal nilang mga pangangailangan sa kanilang pagpapa-ospital, paggamot, sa mga medical procedures na kailangan po nila. Kaawaan niyo po ang bawat isa, Panginoon, na may sakit. Kayo po magpagaling sa bawat isa. Nilalapit na namin, Panginoon, ang mga kahilingan po ng mga kapatiran, ang Preacher Gary Chua at Chua family. Kayo po ang gumabay po sa family na ito. Patuloy niyo silang ingatan, i-guide niyo rin po sila sa kanilang mga endeavors, at ang kalooban niyo po, Panginoon, ang masunod sa Chua family. Nalain ko rin, Panginoon, ang Sister Sheila Yabut, maging ang family po namin, patuloy na kalakasan at mabuting kalusugan at spiritual growth sa bawat isa. Patuloy niyo kami bigyan ng wisdom at strength sa aming mga gawain. Ngayon din, Panginoon, ang dalangin ko si Shem na lumaki po siya na may takot sa inyo. Dalangin ko rin ang Brother Robert Soriano sa pag-ayos po ng petition papers po nila papunta sa US. Ang Nanay Doris Santos, patuloy niyo bigyan ng physical at spiritual strength. Nilalapit din namin, Panginoon, ang Ma'am Joyce, ang spiritual life and studies ng Brother Sam, Sister Milka and Brother Sean. Patuloy niyo ingatan ang Ligan family sa kanilang pag-travel. Nadalain ko rin, Panginoon, si Ma'am Jenny Rapista at si Pastor Gerald Rapista sa kanilang gawain po sa Lawaan Antique. Kayo pong gumabay sa kanila at mag-provide din po ng kanilang mga pangangailangan. Nilalapit ko rin, Panginoon, na ang Abdul Razak and Innocentia families, i-guide niyo po sila at bigyan ng provisions. Ang dalangin ko rin, Panginoon, ay patuloy niyo ingatan ang Ma'am Merly and Preacher TJ Mabalot sa kanilang work sa mission field. At nilalapit ko rin, Panginoon, si Ate Beth Ako, ang kanyang family. Patuloy po sila na makapaglingkod sa inyo at patuloy po silang gabayan sa kanilang buhay. Pati po ang Sister Bingring Severino, kanya po mga mahal sa buhay, bigyan niyo po ng kalusugan, kalakasan ng pangangatawan at patuloy na gabay sa bawat isa. Hanggang nalain ko rin po para kay Nanay Faye Carpio, ang Carpio family, ang kalusugan po ni Fem at pag-iingat po kay Marlon sa kanyang pagbibiyahe. Dalayan ko rin, Panginoon, ng kahilingan ng Ma'am Baby Villamel, kanyang mga mahal sa buhay, bigyan ng spiritual strength, kanyang kalusugan, kanyang heart's desire, Panginoon, ang kaligtasan po ng bawat isa, maging sina Brother BJ, Sister Mate and Sister Sarah, patuloy pong ingatan at gabayan, maging kanya pong mga apo. Dalayan ko rin, Panginoon, ang Baby Aya Vestrus, sa kanya pong kahilingan, kanyang healing, good health po at spiritual growth sa kanyang family. Ang Brother Mar Saren, ang kalakasan po ng kanyang nanay na si Leonardo Saren. Dalayan ko rin, Panginoon, ang pag-aaral ng kanyang mga anak, kalakasang spiritual at pinansyal na pangangailangan. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang Ma'am Esther Orhino, ingatan po bawat isa at bigyan niya po ng physical and spiritual strength ng kanya po mga mahal sa buhay. Nilalapit ko si May Gorospe, Panginoon, na mayroong problema sa kanyang amo. Kayo po ang manguna rito upang maayos na rin po ito. Nilalapit ko rin, Panginoon, si Erlinda Cagobok, ingatan po siya sa kanyang pagtrabaho sa Qatar, ingatan ng kanyang mga anak at ang mga mahal sa buhay na nandito sa Pilipinas. Ang Zapata family, Panginoon, patuloy ko nilalapit para sa good health and spiritual life. Ang Nanay Susan Jose, Panginoon, ang bigyan niyo po ng kalakasan at mabuting kalusugan, maging kanyang heart's desire, maging a teacher elite sa kanyang kalakasan at kalusugan. Dalahin ko rin po si Kumo Balonen na magkaroon na rin po siya ng trabaho at ang inyo pong plano para kay Sister Georgie's heart's desire, O Lord. Nalapit ko, Panginoon, ang Santos family, ang Tatay Nick, bigyan po ng kalakasan ng kanyang pamilya, kalusugan, maging sa kanyang pong anak na si June Santos. Nilalapit ko rin, Panginoon, si Elmay Sorbito, dalahin ko ang kalusugan, patuloy sa kanyang pamilya, na hindi po sila magkaroon ng sakit, maging kanyang mother na nasa Negros, bigyan niyo po ng kalakasan at gabay. Nilalapit ko, Panginoon, ang Blessed Hope Christian Academy, patuloy niyong gabayan ng administrator, principal, maging teachers and staff, at bawat student and parents, O Lord. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, si Deacon James Eclevia, kanya pong kalusugan, spiritual and physical na kalakasan ng kanyang pamilya, kanya pong nilalapit. Dalayan ko rin, Panginoon, ang inyong kalooban para sa Aurora family, sa kanila pong buhay at ministries, maging sa aking kaibigan na si El Adrias. Dalayan ko na maging positive result, magkaroon ng positive result po ang kanilang ongoing case sa Meralco. Patuloy ko nilalapit, Panginoon, ang Sister Carmelita Belen, ang kanya pong mga nabanggit na prayer request, kalusugan,
kaligtasan na mahal sa buhay, bigyan ng kaunawaan, karunungan sa kanilang pag-aaral, ang mga kanilang pangangailangan, Panginoon, kayo po ang tumugon, maging sa mga ministries ng church. Nalalapit ko ang kahilingan ng Sister Lynn Hapitana, pag-iingat po sa kanya at sa kanyang asawa sa pagtatrabaho. Ingatan din po ang kanyang buong pamilya at dalayan ko rin, Panginoon, ang kanyang kumari na si Marisa. Pagalingin niya po siya, Panginoon, at patuloy kong, Panginoon, dinadalangin din ang mga kaibigan, mga katrabaho na nawala ng trabaho, Panginoon. Ngayon po mag-provide para sa kanila at makahanap po sila ng trabaho. Ingatan din po, Panginoon, ang Pastor Mike and family na nasa Naga po ngayon. Dalayan ko patuloy, Panginoon, ng mga online ministries na nabanggit kanina, maging ang inyong mga lingkod, inyong mga manggagawa, Panginoon. Kayo po ang patuloy na magbigay ng karunungan para sa pangangaral ng iyong salita, maging provisions po, Panginoon, sa pagpapatuloy po ng inyong mga gawain. Nilalapit ko rin, Panginoon, ang aming mga elders, senior citizens, widows and widowers, O Lord. Kayo po mag-provide para sa bawat isa, pagilingin ng mga kalamdaman, at patuloy, Panginoon, na bigyan ng mahabang buhay. Nagpupuri kami patuloy, Panginoon, sapagkat patuloy na binibigyan ng kagalingan ang anak po ng Nanay Tuding na si Rogelio from kanyang arthritis at kanyang hypertension. Nagpupuri ka rin namin, Panginoon, sa blessings po na natatanggap ng bawat isa at inyong kaligtasan na ibinibigay sa amin sa aming pagbibiyahe. Nanahin ko, Panginoon, ang lahat po na nanonood ngayon, ang kanilang personal prayer request, ang kanilang heart's desires, Panginoon, ay patuloy niyong tugunin, patuloy niyong gamitin ang ministry na ito at iba pang online ministries para sa spiritual growth ng bawat isa. Dalayan ko, Panginoon, na aming mga mahal sa buhay, mga kamag-anak, mga kaibigan, makakilala po sila sa aming Panginoon sa Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas, at magkaroon po ng pananampalataya sa Kanya. Maraming salamat po, Panginoon, maging sa dalayan ko ang safety ng bawat isa sa darating na tropical cyclone na si Jenner. At kayo po magbigay ng kaligtasan, Panginoon, sa bawat isa sa darating na bagyo na ito. Patuloy niyo kaming ingatan, Panginoon. Maraming salamat po. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ko ni Jesus, na aming Panginoon tagapagligtas. Amen at Amen. Amen. At muli, maraming salamat po sa pagsama niyo sa amin hanggang sa matapos po ang ating prayer time. Tayo po ay dadako na sa ating pagbati sa lahat po ng nakasama natin ngayong hapong ito. At kami po ay natutuwa at kami po ay patuloy na encourage dahil patuloy namin kayo nakakasama. Sige po, at sandali lang po, kukunin ko lang po ang ating listahan. Ano po? Ayan. Alright, maraming salamat po, Brother Sam Digan, Sister Helen Ortiz Paras, kay Nanay Amihan Yabut, kayo po ay magpagaling kasama ni ang aking kapatid na si Nick. Ate Beth Akong, maraming salamat po sa patuloy na pagsubaybay. Brother Eugene Cabay, good afternoon, maraming salamat. Kay Sister Karen Samudibilla Castillo, maraming salamat din po. Nanay Lourdes Mercalesha, good afternoon po. Kasama rin po natin ng Sister Elena Evilla, good afternoon. And then Sister Baby Aya Avestros, magandang hapon po. Sister Nika Belen, ang Brother Shandigan, good afternoon po sa inyong dalawa. Nanay Elvie Ribas, salamat po. At gayon din po kay Nanay Tuding Severino, maraming salamat po. Deacon Ogie Juan, maraming salamat po sa inyong pagsama sa Hardin ng Panalangin, maging kay Ma'am Joyce Digan. At ingat po kayo dyan sa Naga, Ma'am Joyce and Pastor Mike. And then Sister Lynn Hapitana, good afternoon po. Kay Ma'am Esther Orhina, good afternoon po. And then regards din po kay Preacher Nato, Teacher Elite Jose, good afternoon. Maging kay Tita Annette Guevara Kiben, good afternoon po. Salamat din po kay Sister Jocelyn Hapitana, patuloy ka magpagaling, ha. And then kay Ate Lisa Hardiniano, kay Brother Mar Saren, salamat po. Maging kay Nestor Gicaraya, magandang hapon po. At salamat po sa pagsama sa atin ng panalangin. Kay Sister Presi Colera Crame, magandang hapon po. And then nakasama rin po natin Preacher Manny Nicolas, good afternoon po, Preacher. And Nanay Celia Ignacio, magandang hapon po. At salamat din po kay Patricia Yabut, kay Brother Nick Casyao, kay MJ Berlon. Brother MJ, happy birthday. At maging masaya ka sa araw na ito.
And then Papa Olive Rivas Maximo, magandang hapon din po. At salamat po sa pagsama sa amin. Maraming salamat po muli. At bukas ay ang Thursday po, babalik ang Hardin ng Panalangin. Kasama po dyan ang Preacher Gary and Sister Dang. Stay tuned po tayo bukas po sa prayer meeting po ng MIBC Silangan. At patuloy natin panalangin ng Pastor Mike sa kanya pong mga speaking engagements, maging sa pagministery po niya sa iba't ibang churches. Alright, maraming salamat po. Muli, itong inyong lingkod, Preacher Lester Yabut, kasama po Ma'am Sheila at Brother Shem, na nag-iiwan po sa inyo ng mga salitang patuloy lamang po tayo magtiwala sa Panginoon. God bless you all.